Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, booking na. Ako, grabe na ito, bumaliktad ang lahat sa Senado. Tulpo, nabisto na. Nilaglag ng mga kabaro, huli. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At wag na po natin patagalin, eto na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social Social media. media. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon ng ano kaya? marami sa ating mga kababayan. Senate President Chis Escudero patatalsikin daw bilang Senate President matapos lumabas ang mga balitang may umuugong di umanong kudita sa Senado at ang layunin nga ay patalsikin si Senator Chis Escudero. Nako, sana matuloy. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, payag po ba kayo? Si Bakin, si Pain, itong si Senate President Escudero, Francis Chis Escudero, bilang Senate President, no, dyan sa Senado. Ang umuugong na ipapalit po mga kababayan ay si Senator Cynthia Villar. At ang ipapalit di umano ay si Senator Cynthia Villar. Totoo ba kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, And subscribe na po kayo mga kababayan. bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, chismis lang daw ang balitang kumakalat. Ito ang naging opinyon ng Senator JB Ejercito kaugnay sa umuugong na namang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. At Pero kung titingnan nyo mga kababayan, no, yung pagpapalit din kay former Senate President Zubiri, no? Chismis din yun nung una no? Wala nang naniniwala na meron palang ganon, di ba? Na papalitan ang Senate President. At sa panahon ding yun, mga kababayan, itinatanggi rin ng bawat isang senador. This is the same pattern. May pattern po ang pagpapalit, no, ng Senate President. Yan, una, chismis lang muna. Tapos i-deny po ng mga senador, walang ganyan, wala. Then one day, mababalita na lang po natin, eto na, no? Nanunumpa na ang bagong Senate President. Yan, banat pa naman nasabing senador ay marami pang ang trabahong nakabinbin sa Senado na mas dapat bigyan ng priority. Lalo't mahigit isang linggo na lang ay Christmas break na ng Kongreso at Senado. Banat naman ng iba pang senador ay wala naman. Mas maganda nga, no, mga kababayan, na tanggalin o palitan ito para bagong taon, bagong Senate President, bagong kalakaran. Bagong kalakaran, bagong pamunuan dyan sa Senado. Hindi yung puro pasipsipan lang, kung sino lang ang malakas. Doon kayo, nako. Ito si Senator Cynthia Villar, sigurado naman tayong hindi ito magiging waiter, no? Hindi na po ito magiging waiter si Senator Cynthia Villar. Naman daw lumapit sa kanila para patalsikin si Senator Chis Escudero. Nagsimula ang lahat ng ito nang lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar di umano ang planong ipalit sa pwesto bilang Senate President ni Chis Escudero. Good job! Sa ngayon ay mismong si Senator Cynthia Villar ay itinanggi may katotohanan ito. Habang dagdag naman ni Senator Bato de la Rosa, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin sa pwesto si Chis Escudero, ay susuportahan daw niya kung sakaling si Senator Cynthia Villar ang papalit na Senate President. Talagang susuportahan po yan ni Senator Bato. Ito kung bakit, opinion lang po ito kung bakit niya susuportahan si Senator Cynthia Villar. Di ba? Bago po maging Senate President si Senator Chis Escudero, meron pong naging hearing po diyan patungkol po kay Agent Jonathan Morales, di ba? Nang naging Senate President po si Senator Chis Escudero, nawala po yung issue na yun about kay former ano ba siya sa NBI ba yun?
Hindi. PDEA agent Morales, Jonathan Morales, di ba? Naging nawala ang parang bula, parang yung loto, mga kababayan. Di ba? Hindi na pinag-usapan, wala na. Dahil nga po doon ay may nakita tayong mga ebidensya na kung saan itong si Senator Chis Escudero ay kasama po ni Kumar. Sino yun? Yung Kumar? Di ba? Nakalimutan ko yung first name, pero Kumar po yung ano niya, apelyido ba yun? Diba? James Kumar, yon. Magkasama po yung mga politiko, ni James Kumar na isa, doon sa mga, yan siya kasi nung kausap ni yung isa, yung kaibigan ni Sir Jonathan Morales, di ba? Siya po yung kaibigan. Si James Kumar po ang parang, yung kaibigan ang naging tulay, yon. Nawala po bigla. Parang loto nga Senator Chis Escudero at Tulfo, no? Parehas lang pala. Magkaiba lang ng sitwasyon, pero parehas po ang kanilang ginawa. Wala naman ang maraming senador na isang malaking bagay ang manatiling Senate President si Senator Chis Escudero, lalo pat may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaaring umakyat sa Senado balang araw. At maging si Senator Alan Peter Cayetano ay naniniwalang espekulasyon lang di umano ang kumakalat na kurita sa Senado. Samantala ay ayon naman kay Senate President Chis Escudero na natatawa na lang umuugong na balita na pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Hindi raw siya nag-comment sa nasabing rumors or chismis dahil katulad daw ng lagi niyang sinasabi, mananatili lang itong chismis hanggang hindi pa ito nangyayari. Matatandaan na noong buwan ng September ay umugong na din ang balitang patatalsikin si Senator Chis Escudero at ang usap-usapang ipapalit daw sa kanya ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit wala namang nangyayaring kudita. Ngunit sa kabila nito ay marami sa ating mga kababayan ang tila gustong mapalitan si Escudero bilang Senate President dahil banat pa nila at masyado itong sip-sip. Kung kami lang ang mga senador, no? Kung taong bahay lang ang senador, talagang pinalitan na yan Pag-upo, palit agad. Kung taong bahay lang ang masusunod, di ba? Kasi nakita naman po natin yung ginawa nila sa Malacanang. Yung naging waiter po siya, di ba? Naging alalay, julalay, ano pong pwedeng itawag dito kay Senator Chis Escudero, One-sided at mayabang, kaya't hindi ito bagay. One-sided at mayabang. At marami din sa ating mga kababayan ang nagsasabi na mukhang nagbabalak na di umano itong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At kaya't yan mga karibin natin, nagbabalak na maging Pangulo ng Pilipinas. Nako po, ano na lang kaya ang mangyayari, no? Sa ating bansa kung maging presidente po natin si Senator Chis Escudero, no? Well, anyway, much better naman kaysa kay Senator Pacquiao. Di ba? Mas educated, magaling magsalita, yan lang. Paras kay President Bongbong Marcos Jr., di ba? Well, anyway, magaling magsalita, no? Yun nga lang. Yun yung problema dun Magaling lang magsalita, pero wala sa gawa. Yun ang problema. Di bali na sanang hindi magaling magsalita, pero ginagawa. May ginagawa, no? At may nagagawa. Yun. maraming satisfied di umano ang mga Pilipino sa performance ni Chis Escudero ay dahil nga hindi daw dapat ganyan ang asal ng isang Senate President. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat galaw now habang hindi pa huli ang panahon. Mga kababayan, magpakatotoo kayong lahat. Laban para sa Diyos at bayan natin. Kawawa ang bayan pag napunta sa mga sabog at baliw sa posisyon at mga drug lord, sinungaling at marami pa. Tama lang. Grabe naman yun. Kailan ba nag-attend ng Senate session yan?
paglitaw ay naging Senate President pa. Oo nga. Only in the Philippines. Replace him while Sara is being impeached just to make sure na walang pressure sa BFF niya who has habit of drinking wine from his glass. No matter how bad the House of Thieves try to make OBP look, it has the complete opposite effect and also has 1,000 times more negative effects for the House themselves. Seems they do not realize that it's just shown how close-minded they are. Is the Senate President normally doing his job, or he is showing his biasness in order and favor of the administration? Is he connected to the first family in some other ways, like drinking habits, only just as Senator Raffy Tulfo na napakatahimik ngayon, Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. umiingay, lumalakas ang ingay sa alitan ni VP Sara at Speaker Martin Romualdez. Walang Umipal pala, umipal. wala siyang pahayag. Ngayon may lumabas na article tungkol sa kanya. Ano kaya to? Parang lumalabas magsisimula na siya, nag-iingay na. Ito po sa abogado.com na balita. Title, Raffy Tulfo builds momentum amid Sara Martin political rift, according to an analyst. Okay? Sige, mag-away. Kung baga ang pinalalabas dito sa balitang ito, no? Ang nakikinabang po sa awayan ng Duterte at Romualdez, Marcos, no? Ay si Senator Raffy Tulfo. Siya po ang nakikinabang. Ayon po dito sa dun sa sinasabi ni si General Macanas, mga kabayan. Parang ewan ko lang Pero ito, pakinggan natin. Away kayo dyan, parang ganon. Tapos si Tulfo, tahimik lang, kailangang bumubuelo na para sa 2028. Ito. Ito lang mga kabayan, para sa akin hanggat may loto, maaalala po natin itong si Senator Raffy Tulfo, na isang, ano ba matatawag natin sa kanya? Walang yagbuls, no? Pagdating sa pag-iimbestiga, or walang prinsipyo, dahil posible, no? Kasi may kumalat na mga, mga barubalita, di ba? Na nabusalan ng 1 bilyon. Ayon kay Ma'am Maharlika yan, kay Madam Maharlika. Walang prinsipyo, nababayaran. Paano na? Ang tanong dito, paano na kung maging presidente ito? Baka ibenta na po ang Pilipinas nito. Kung ngayon binabalak pa lang nila, baka pag ito nang maupo, ibenta na lahat ng Pilipino. Kasi ngayon pa nga lang, wala nang paninindigan, di ba? Malakas lang ang dating kasi parang sa mata ng taong bayan, talagang tumutulong sila. Pero behind the scene, mga karabin natin, ang totoo, pinagkakakitaan nyo lang. Isa rin tayong content creator, no? At umaamin po tayo na mga kababayan, kumikita po, ang channel na ito. Salamat sa inyo, sa mga nanonood, no? Thank you. Kumikita po kahit paano ang channel na ito. Dahil po sa mga viewers. What I'm trying to point out, mga karibin natin, Senator Raffy Tulfo is only using, no, his followers to make money. Huwag na tayong maglokohan dito. Lahat naman ganun no? In terms of content creator, di ba? Vlogging. Pinagkakakitaan nyo po. It's not, sa bagay, wala namang masama. Because it is legal. Wala namang illegal sa ginagawa natin dito sa mundo ng social media. Di ba? Pero sana, ipakita nyo po kung ang totoo yung mga kulay. Kasi, pag nandun na po kayo sa pwesto, no? Like, for example, nandun na kayo naging senador na kayo, nabahag naman ang buntot ninyo. Akala ko pa, matapon kayo. Tagapagtanggol kayo ng bawat isang Pilipino. Diba? May nag-comment nga, natawa ako mga kababayan. Sabi niya, itong si Senator Raffy Tulfo ay tagapagtanggol lamang po na nag-aaway na mag-asawa. Dapat gumawa ng batas si Senator Idol Raffy Tulfo na wala na mag-aaway na mag-asawa. Meron bang ganun?
Meron ba ganun mag-asawa na hindi nag-aaway? Siyempre, nag-aaway yan. Normal po yan. Di ba? Pero yun po ang ano nila eh. Diyan po, nag-trending palagi, no? Hindi. Sa totoo lang, di ba? Diyan po nag-trending ang Rafi Tulfo sa mga nag-aaway na asawa. Di ba? Yung talaga niyang gustong tulungan ng mga taong bayan, gumawa siya ng batas na wala nang mag-aaway, mag-asawa. Bigyan nyo na lagi ng pera. Kasi pera kasi talaga eh, no? It's all about money, mga kabayan. Either i-admit nyo man yan o hindi, it's all because of money, di ba? Lack of money, no? You know. Ito, pakinggan po natin ito. Senator Rafi Tulfo emerges as a dark horse in the 2028 presidential race. According to University of the East Political Science Department Head Yari tayo nito. Eric Torre. Okay? Dark horse daw eh. Parang hindi siya pinapansin. Mamaya, bigla na lang sumulpot. Nako. Posible, sabi ni Professor Eric Torre, pag hindi magbantayo, hindi mag-ingat, Sara Martin, tatalunin sila ni Senator Rafi Tulfo sa 2028. Ito. Kaya ngayon pa lang mga kaubayan, no? Maganda na po tayo. No? Let's condition our mind, no? Na kung nasanay po tayo, kasi yan po ang yan po ang effect ng mainstream media, no? Once na paulit-ulit na pinapanood sa iyo, no? Tumatatak sa isip mo yan eh. At medyo matagal bago ka makarecover. Pero nandito naman tayo sa social media, no? Baguhin natin yung perception na yan na mind conditioning kumbaga. Ipakita po natin kung ano ang nagawa nila. May nagawa ba sila? May nagawa ba si Senator Rafi Tulfo doon sa Luto? Naipakulong niya ba? Napalay detector test niya ba? Si Mel Robles? Nang wala nga lang ng parang bula yun eh. Like yung investigasyon doon kay Agent Morales, di ba? Bigla rin nawala. Like Senate President Escudero. Kaya nga sinasabi ko kanina mga kabayan, itong dalawang ito, no? Magkaparehas na magkaparehas. Magkaiba lang po yung sitwasyon. Pero magkaparehas po ang resulta ng kanilang maginagawa. Okay? Wala na mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.